Ang Iran lang ang makakaalam. Isinasaalang-alang ng Iran ang pag-alis sa Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons o Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Sa ngayon, ang tanging ibang bansa na gumawa nito ay ang Hilagang Korea. Noong 2003, umalis ang Hilagang Korea sa Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons at makalipas lamang ang 3 taon, noong 2006, isinagawa ng bansa ang kanilang unang pagsubok ng sandatang nuklear. Gusto ng Iran ang mayroon na ang Hilagang Korea. Ginagamit ni Kim Jong-un ang kanyang mga sandata upang maghasik ng takot sa buong silangang Asya at sa mas malawak na mundo. Pinipigilan nito na atakihin ang kanyang autoritarian na rehimen. At ito ang cheat code ni Kim para magkaroon ng kalamangan at kapangyarihan. Ang Iran ay isang paria state katulad ng North Korea at pareho sila ng layunin na magkaroon ng kapangyarihan at proteksyon sa kanilang rehimen. At nitong mga nakaraang taon, sinusubukan nilang kopyahin ang playbook ng North Korea. Sa katunayan, may mga ulat kamakailan na nagsasabing maaaring tulungan na ni Kim Jong-un ang Iran matapos ang mga pag-atake ng United States sa mga pasilidad nuklear ng Iran. Pero maraming ibang bansa ang hindi pumapayag dito. Gusto nilang pigilan ang pagkalat ng mga sandatang nuklear, lalo na sa kaso ng Iran. Para maintindihan ang lahat ng ito, tingnan muna natin ang kaunting kasaysayan ng nuklear. Ang United States ang unang gumawa ng mga sandatang nuklear. Ito rin ang nag-iisang bansa na gumamit ng mga ito hanggang ngayon, partikular sa Hiroshima at Nagasaki noong 1945. 4 na taon ang lumipas, noong 1949, isinagawa ng Unyong Soviet ang kanilang unang nuclear test na ikinagulat ng mundo at naging simula ng Cold War. Sumunod ang United Kingdom at Pransya noong 1952 at 1960. Ayon sa pagkakasunod, gamit ang sarili nilang mga nuclear test. Noong 1964, isinagawa ng China ang kanilang unang nuclear test upang maging ikatlong kapangyarihan bukod sa mga Soviet at kanluran. Noong mga panahong iyon, gusto ng mga malalaking bansa na magkaroon ng mga nuclear na sandata para sa pagpapakita ng kapangyarihan at bilang panakot. Pero habang kumakalat ang teknolohiyang nuclear, mas tumataas ang posibilidad na ito ay magamit talaga na may mapaminsalang resulta. Kaya noong 1970, nilikha ang kasunduan sa hindi pagpapalaganap ng nuclear o Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, layunin ng kasunduang suportado ng United Nations na pigilan ang pagkalat ng mga sandatang nuklear at sa huli ay makamit ang ganap na pag-aalis ng mga sandatang nuklear sa buong mundo. Isa sana ito sa pinakamalalaking tagumpay ng sangkatauhan, ngunit nagkaroon ng mga problema. Hindi sumali sa kasunduan ang India, Israel, Pakistan, at South Africa. Masyadong nagdududa ang India at Pakistan sa isa't isa at dahil hindi naman talaga sila protektado ng ibang nuclear power, gusto nilang magkaroon ng sarili nilang mga sandatang nuklear bilang panakot. Ang South Africa noon ay nasa ilalim ng matinding internasyonal na mga parusa dahil sa apartheid at bilang isang paraya na estado, gusto rin nitong magkaroon ng mga sandatang nuklear. Samantala, ang Israel ay may alitan halos sa lahat ng bansa sa buong gitnang silangan, kaya napaka-kapakipakinabang ng mga sandatang nuklear.